Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos niyang bigkasan ng mga katagang yon, biglang kumawala si Ye Junlin ng isang matalim at malinis na sword strike, isang kidlat na dumiretso kay Ming Wanjun, malutong ang tunog ng tumama, at sa lakas ng hampas ay napaatras si Ming Wanjun ng ilang metro, tila tinangay ng puwersa ng hangin mula sa langit. Ngunit, sa halip na sakit, isang misteryo ang bumalat sa kanya. Nagtataka siyang napabulalas. Anong uri ng atake yon? Wala man lang kirot, wala man lang hapdi, yun na ba yun? At doon, sumambulat ang kanyang halakhak, isang tawang puno ng panunuya, dumadagundong sa paligid na parang kulog sa kabundukan, haha, yun lang pala ay isang hungkag na pagpapakitang gilas. Subalit hindi agad sumagot si Ye Junlin, bahagya niyang iniyuko ang ulo, at ang kanyang ekspresyon ay malamig, tila yelo na bumabalot sa buong taglamig. Pagkaraan, dahan-dahan siyang ngumisi, isang ngising matalim, puno ng hiwaga, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga espada ng kidlat, at sa tinig na mabigat at dumadagundong, kanyang winika. Ang espada kong ito ay hindi pumuputol ng laman, kundi ng mismong sigla ng buhay na nag-uugnay sa iyo sa langit at lupa. Nang marinig ang mga katagang yon, nanlaki ang mga mata ni Ming Wanjun, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot at pagkagulat, habang dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib na tila kulog na bumabalot sa kalangitan. At di naglaon, makikitang unti-unti nang naglalaho ang kanyang katawan, parang usok na tinatangay ng hangin. Napasinghap siya, hindi makapaniwala sa biglaang pagkatalo. Bago pa tuluyang maglaho, malakas niyang binigkas ang mga katagang, hindi ito maaari, maliban sa Heavenly daw, walang sino man ang maaaring magtaglay ng kapangyarihang putulin ang sigla ng buhay. Sa sandaling yun, bahagyang ngumisi si Ye Junlin, malamig at matalim ang kanyang mga mata, sabay pa kawala ng isa pang atake, mariin niyang winika, paano maiintindihan ng mga langgam ang kapangyarihan ng langit at lupa. Mula roon, ang gintong liwanag ng kanyang espada ay dumaluyong, at ang mga natitirang kawal ng Nether Abyss ay unti-unting natunaw, naglaho sa sigaw ng kanilang huling sandali, bakas sa kanilang mukha ang bigat ng damdamin, ang desperasyon bago sila lamunin ng liwanag. Nang masaksihan ng lahat ng iyon, napaluhod si Tianhong sa lupa, gumuho sa bigat ng takot at pagkatalo. Tapos na ang lahat, natalo na ang Feathered Immortal Sect, bulalas niya, puno ng panghihinayang. Samantala, sa panig ng mga cultivator ng lahi ng tao, masayang nagbubunyi ang lahat, ang kanilang tinig ay umaalingaw sa tagumpay. Ito ba ang tunay na lakas ni Immortal Ye? Sa isang kumpas lang ng kamay, naging abo ang kanyang mga kaaway. Isa pa, puno ng paghanga, ang masayang sambit, talagang napakalakas ni Senyor Ye, at ang pogi pa. Ngunit sa kabilang dako, si Hong Chenny ay nanginginig sa galit, mahigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao, at sa bulong ng kanyang isip, puno ng puot, ano ito, diretsyong pinuputol ang life force ng isang tao, paano naging posible yon? Habang dumadaloy ang alikabok mula sa mga nilalang ng Nether Abyss, si Zhu Wachan ay mariing nagsalita. Ayon sa alamat, ang pinakamataas na antas ng swordsmanship ay hindi tungkol sa pagpatay ng tao o bagay, bagkus, pinuputol nito ang nakaraan at winawasak ang hinaharap. Dagdag pa niya, habang nakikita si Ye Junlin na nakatayo na parang Diyos sa harap ng mga liwanag na pumapailan lang paitaas, ang espada ay kayang putulin ang karmang nakaraan, isang hiwa lang, winawasak ang sigla ng hinaharap, binabasag ang dakilang daw ng langit at lupa, at binabago pa ang mga alituntunin. Patuloy na sambit ni Zhu Wachan, habang nakapako sa kanyang isip ang imahe ni Ye Junlin, si Senyor Ye ay isang napakalakas na nilalang, at tiyak na higit pa rito ang tunay niyang lakas. Samantala, biglang isang cultivator ang napaubo ng dugo, kasabay ng matinding sigaw na nagpagulat sa lahat, si Chen Xiaoyan, pagtatakang bulalas ng isa sa mga cultivator. At doon, nasalayan si Chen Xiao na nakalutang sa harap ng Stargate Portal, habang sinisipsip nito ang kanyang natitirang essence, napahiyaw siya sa tindi ng sakit, at kasabay nito ang mga cultivator ay nagsigawan, ay hindi may mali sa Stargate Portal, sinisipsip nito ng baliw ang solar immortal power ni Chen Xiao. Di nagtagal, nagdilim ang kalangitan at lumabas ang napakaraming nilalang mula sa Nether Abyss, dala ang mabigat at masamang presensya na bumalot sa buong kalupaan. Ay hindi, heto na naman ang hukbo ng Nether Clan, lahat sila nasa True Immortal Realm,
600,000 silang lahat, saad ng isa, nanginginig ang tinig sa takot. At doon, lumitaw ang makapangyarihang si Ming Feng, nasa ikalawang langit ng Celestial Realm, humahalaklak siya, puno ng tuwa, haha, Ming Wanjun, napakawalang hiya mo, hindi mo man lang ako hinintay at inuna mo nang dalhin ang hukbo rito. Dagdag pa niya, huwag niyong patayin lahat, mag-iwan kayo ng ilang katutubo para malibang ako. Ngumisi lamang si Ye Junlin, malamig at puno ng kumpiyansa, huwag kang mag-alala, ni isa ay hindi kami kayang patayin ni Ming Wanjun, nga pala, gusto niyo bang ako muna ang makipaglaro sa inyo? Sino ka ba? Pasiga na sagot ni Ming Feng, sabay tutok ng sibat sa ibaba, puno ng paghamak ang kanyang tinig, paano ka naglakas loob na kausapin ako, ang inyong pinuno, ng ganyan, ang tapang mo. Ngunit agad siyang natigilan nang sumabat si Tianhong mula sa gilid. Commander, dapat ninyong ipaghiganti si General Wanjun at ang mga mandirigma ng Nether Clan. Dagdag pa niya, habang nakaluhod, ang lalaking ito ay si Ye Junlin. Dahil sa pamana ng Fallen Immortal Island, paulit-ulit niyang winasak ang dakilang adhikain ng aming Underworld Clan, siya rin ang salarin sa pagkamatay ng Underworld Night Envoy, ni General Wanjun, at ng 10,000 mandirigma ng Underworld Clan. Pagkatapos, bahagyang isinipat ni Tianhong ang kanyang tingin sa likod, nakangisi at puno ng panlilinlang, sa isip niya, hihi, laging may paraan palabas, kahit gaano ka kalakas, Ye Junlin, mauubos din ang immortal power mo, isang digmaan ng dagsa ng tao, hindi ako naniniwalang hindi ka mauubos ng napakaraming tao mula sa Underworld. Ngunit biglang naputol ang kanyang kasiyahan nang sinakal siya ni Ming Feng, mariin ang tinig ni Ming Feng, niloloko mo ba ako? Kung patay na sila, bakit walang bangkay man lang akong nakikita ni Ming Wanjun? Samantala, mabilis na umiwas si Ming Feng sa sneak attack ni Ye Junlin, akala mo masisindek mo ako. Ang inyong pinuno, sa isang sneak attack pang, bata ka pa, saad niya, puno ng panunuya. At doon, makikita si Ye Junlin marahang hinawakan ang kanyang espada, tila nilalaro lamang ito, ngumisi siya, marahang kumukompes, at malamig na winika, isang hindi pagkakaunawaan lang yun. Ipinapaliwanag ko lang kung nasaan ang kanilang mga bangkay. Matapos niyang bigkasan yun, unti-unting naglaho ang katawan ni Ancestor Tianhong, naging alikabok na tinatangay ng hangin. Nang makita ito, parang binuhusan ng malamig na tubig si Ming Feng, bakas sa kanyang mukha ang pagkasindak, at sa isip niya, lumalabas na naputol ang sigla ng buhay nito, at ang panloob na katawan ay naging pinong pulbos. Sa walang pag-aalinlangan, malakas siyang sumigaw, 600,000 sundalo, makinig sa aking utos, agad ninyong buuin ang sixfold mutual killing formation at palibutan ang taong ito. Agad namang tumugon ang mga kawal, sabay-sabay na nag-channel ng kanilang enerhiya, naghihintay kami ng utos. At doon, nasalayan ang pagbulusok ng enerhiya sa katawan ni Ming Feng, habang nag-transform siya sa isang hybrid na demonic beast gamit ang kanyang kasanayan na Dharma Appearance Embodiment. Ngunit, sa halip na matakot o magpanik, ngumisi lamang si Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang malamig na kumpiyansa, habang pabulong niyang winika, talagang napaka-interesante nito, ginagamit mo pa ang sarili mong katawan bilang manika upang ipatawag ang Dharma Avatar Transformation. Mula sa itaas, nasalayan ang bagong anyo ni Ming Feng, isang mabangis na gorila na naglalagablab sa lilang enerhiya, nagbabadya ng presensyang nakakasindak, kasabay nito, lumitaw ang iba pang mga nilalang sa kani-kanilang Dharma form, pinapalibutan si Ye Junlin na tila mga halimaw mula sa kailaliman. Malakas na sigaw ni Ming Feng, puno ng paghamak, Ye Junlin. Bilang bagong Panginoon ng Fallen Immortal Island, tiyak na minana mo ang mga kakaiba at di maarak na spell, hindi nakapagtataka na namatay ang hanggal na si Ming Wanjun, ngunit ang six-phase killing array na ito ay binubuo ng 6 na Celestial Immortal sa ikalawang antas ng Mirror Realm bilang mga array na pinagsasama ang lakas ng 600,000 True Immortal, kahit dumating pa ang Profound Immortal, may lakas pa rin akong lumaban. Habang kinakalabog ang kanyang dibdib na parang unggoy, tumawa siya ng malakas, hahaha, isang karangalan para sa iyo ang mamatay sa ilalim ng formation na ito ngayon. Sa isang iglap, sumugod ang mga kawal sa anyo ng kanilang Dharma Beast, sabay-sabay na sigaw, sugod, patayin siya. Samantala, napasinghap sina Hong Chenny at Li Wuji. Bakas sa mukha ni Li Wuji ang matinding pagkainis, isang killing formation na kayang lipulin ng mysterious immortal na mas mataas pa sa sarili nitong antas. Master, kaya niyo po ba ito?
kailangan nating tumagal, anumang mangyari, ang lahat ng pag-asa natin ay nasa kanya na ngayon. Si Hong Chenny naman ay napakunot ang noo, puno ng sindak at inis, mariin niyang sinabi sa sarili, hindi ko inasahang ganito kalakas ang mga puwersa mula sa labas ng mundo. Ano pa bang halaga ng dati kong kaluwalhatian, Ye Junlin? Hindi ka pwedeng bumagsak, hanggat malalampasan ko ang pagsubok na ito. Kailangan kong maging mas malakas at umakyat pa ng mas mataas. Sa puntong yun, makikita si Ye Junlin na kalmado ang ekspresyon, hawak ang espada na nagliliwanag sa gintong enerhiya, ngumisi siya, puno ng kumpiyansa, isang magic array na umaasa lang sa lakas ng Dharma Formation, may lakas ka pa talagang umatake. Dagdag pa niya, puno ng paghamak, dahil hindi pa natututo ang Underworld Clan, bago kayo mamatay, ipapakita ng immortal na ito kung ano ang tunay na Dharma appearance ng langit at lupa. Matapos niyang magsalita, agad niyang ginamit ang makalangit na kasanayan na, One Chi transforms into 3 pure ones, na nagbigay sa kanya ng 2 clone na may kaparehong abilidad at cultivation realm. Nang makita ito, halos hindi maipinta ang ekspresyon ni Ming Feng, bakas ang pagkagulat at takot, hindi ito manika o pininong clone, ito ay direktang pagbabago ng esensya ng langit at lupa tungo sa 2 Dharma Body Avatar, anong antas ng dakilang banal na kapangyarihan ito. At doon, makikita ang isa sa mga clone ni Ye Junlin na kalmadong hinihipan ang kanyang flauta, tila isang Diyos ng musika, ang isa naman ay nakatayo ng matuwid, habang nakalutang sa kanyang palad ang makalangit na burial coffin na tila mula sa kailaliman ng impyerno, sa sandaling yun, buong lakas na ipinahayag ng original na Ye Junlin, sabay tutok ng kanyang espada sa kalaban, paslangin ang lahat ng mga pangit na ito.